Magandang araw sa lahat! Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong umaga, ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Binibining Carla, ikaw ang manguna sa panalangin. Muli, magandang araw grade 8. Bago kayo umupo sa iyong upuan, ay pakipulot muna ng mga basura sa sahig at itapon sa tamang basurahan. Sapagkat magandang tingnan ang ating klase kapag ito'y malinis. Paalala lamang na makinig kayong mabuti at kapag kayo ay sasagot, itaas lamang ang kanang kamay. Binibining Santos, may lumiban ba sa ating klase? Magaling at kumpleto kayo. Palakpakan ang iyong mga sarili. Ngunit bago natin sisimulan ang ating panibagong talakayan, sino ba sa inyo ang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang linggo? Magaling, dula. Magbigay ng halimbawa ng isang dula. Encantadia? Ano pa? Magaling, palakpakan ang iyong mga sarili. Bago tayo magsimula, ay tingnan muna natin ang salitang ito, bahay. Salitang bahay, kung hahatiin natin ito, alin kayang bahagi ang may sariling kahulugan? Shh! Kunting katahimikan lang, Miss Reyes. Ibaba ang iyong paa sa upuan at umupo ka ng maayos. At ngayon, ang ating tatalakayin ay ang mga uri ng morphema. Simulan na natin. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang morphema, panlapi at salitang ugat. Naihahambing ang tatlong uri ng morphema at ang panghuli ay nakakabuo ng salita gamit ang iba't ibang morphema. Kung hatiin natin ang salitang bahay, may sariling kahulugan kaya ito? Binibining Mary Ruth? Tama! Tama ang iyong sagot at yan ay tinatawag na morphema. Ano nga ba ang morphema? Ang morphema ang pinakamaliit na bahagi ng salita na may kahulugan. May tatlong uri ang morphema. Una na riyan ay ang salitang ugat, panlapi at ponimang morphema. Isa-isahin natin. Salitang ugat. Ang salitang ugat ay ipayak na salita na kahit walang idinagdag na panlapi. Halimbawa, ganda, takbo, at kain. Ang salitang ugat, ito ang pinanggalingan sa mas komplikadong salita. Panlapi. Ang panlapi ay idinagdag sa salitang ugat upang makabuo ng panibagong kahulugan. Mayroong uri ng panlapi. Una ay ang unlapi. Nasa unahan ang salita. Gitlapi, nasa gitna ang salita. Hulapi, nasa dulo ang salita. At kabilaan ay parehong nasa unahan at hulihan ang salita. Ponimang morphema. Ang ponimang morphema ay tunog o ponema na kapag binago ay nagdudulot din ng pagbabago sa kahulugan. Halimbawa, pili, piliin. Gabi, gabi-gabi. Bato, bato-bato. Ngayon, maglaro muna tayo ng salitang puzzle. Makikita ninyo sa screen ang mga salitang ito. Tingnan o suriing mabuti kung may kahulugan ba o mahiwalay ito. Galing at inyong nasundan. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon, dumako na tayo sa Morphema Challenge. Pipili kayo ng salitang ugat at lagyan ninyo ng panlapi o ponimang morphema para mabuo ang salita. Paalala, ito'y pangkatan na gawain. Dito ang pangkat una at doon ang pangkat pangalawa. Simulan nyo na! At narito ang mga halimbawa ng tamang sagot. Maaari kayong mag-volunteer para ipaliwanag kung paano nagbago ang kahulugan ng salita. Meron ba? Okay, meron. Maraming salamat. Ang iyong sagot ay tama. Palakpakan ang iyong mga sarili.
Sa kabuuan, ang morpema ang bumubuo ng salita. Mayroong 3 uri ng morpema. Una, ang salitang ugat, panlapi at ponimang morpema. At nagbabago ang salita depende sa uri ng morpema, depende sa uri ng morpema na ininadagdag. Subukan naman ninyo, lagyan ng panlapi upang makabuo ng bagong salita at tukuyin kung anong uri ng morpema. Galing! Lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Palagpakan ninyo ang inyong mga sarili. At para naman sa inyong takdang araling, maghanap kayo ng 10 salita mula sa internet at ilagay sa inyong talahayan ang salita, uri ng morpema at paliwanag nito. Maraming salamat sa inyong pakikilahok at aktibong pagsagot. Bago tayo matapos, mayroon ba kayong tanong tungkol sa ating araling? Kung wala na, magandang araw at salamat muli.